Magre-react po tayo dito sa House Committee on Justice, itong press conference nitong si Congressman Ridon. Itong si Congressman Ridon, alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. Si Congressman Ridon, iyakin talaga umiiyak-iyak na dyan sa press conference kanina kasi itong si Ridon ay nagsalita na siya patungkol po dito sa impeachment na patungkol dito kay VP Sara, no, na wala na raw makakapigil sa kanila. Ang corny mo Ridon. Yan ang una natin kasi itong vlog na ito, bubusitin ko kayong lahat. Bubusitin ko kayong lahat. Dito sa vlog na ito. Alam niyo ba kung bakit? Kasi una nating ipapakita si Ridon. Ang pangalawa nating ipapakita si BBM. Di busit na busit yung araw ninyo, no? Damay-damay na ito lahat. Kasi po, nakikita ko lang ito sa media magbanata natin ito kasi nabubisi tayo dito. Pangalawa natin pag-usapan ay update, no? Sabay-sabay tayong makinig kay BBM sa pangalawang video na ito, no? Kahit hindi maiintindihan si BBM, okay? Kasi may mga update siya patungkol dito sa mga crisis, no? Kung ano na ba ang nagawa nila sa gasolina, kung napababa na ba nila. Alam nyo naman, dalawa lang yan It's either mabubudol tayo sa mga promises nila o pangalawa, talagang wala siyang alam. Okay. Like and share muna dito sa video na ito para kakalat ito sa taong bayan, and at the same time sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga balita na kagaya nito na bubusitin ko kayong lahat. Dahil kay Ridon. Sabay tayong manood, sabay tayong mabweset dito kay Ridon at ni BBM. Babanatan natin. Okay, ito, unahin natin. Ridon, pasok! Magandang umaga po sa ating lahat. Ang inaasahan natin sa darating pong Martes, April 14, ay una, wala na hong makakapigil sa... Ang corny. Ang corny mo Ridon. Wala nang makakapigil. Akala mo naman kung gaano kalakas yung pagpigil-pigil nyo dyan. Kung tutuisin, nagpanik na kayo kasi hindi nyo matanggap na yung ginawa ni VP Sara doon sa Supreme Court. Tapos ngayon, akala siguro nila nakakampihan sila ng taong bayan. Pagdinig po ito. Nagkaroon po ng ikatlong petisyon kahapon. Pero ito po ay pag-uulit lamang ng mga original points ng Toriel complaint. So, ang sinasabi nga ho natin, parang nagsasayang ng papel. Nagsasayang ng papel. Sinabihan niya, ang mga abogado ni VP Sara, nagsasayang lang raw ng papel. Okay lang yun, nagsasayang ng papel. At least may point sila. Kayo, nagsasayang ng pera. Doon na lang kami sa nagsasayang ng papel kaysa kayo nagsasayang ng pera. Ito pong mga abogado na nag-file mo ng third complaint against the impeachment proceedings. Dahil ang sinasabi din... Nabubuisit talaga ako dito sa mukha na to. Nagkakabuisit talaga. They're principally adopting the position of... Damay-damay na to. Complaint against the impeachment. And pangalawa, yung pinakamahalaga naman pong petisyon ay yung pong petisyon po mismo ng pangalawang Pangulo. Dahil siya naman po yung interested party, meron pong legal standing dito sa bagay po na ito ng impeachment proceedings. So, yun po yung una. And dahil hindi po naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema at nag-order lamang po na magbigay ng komento ang House of Representatives at lahat po ng ibang respondents, magpapatuloy ang mga pagdinig na magsisimula po sa April 14. So, wala kaming problema kung unlimited yung pagdinig ninyo. Araw-arawin nyo na. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Idamay nyo na yung Saturday at Sunday. Araw-arawin nyo na. Pati doon sa simbahan, maghiring na rin kayo doon sa simbahan. Wala kaming pakialam. Kasi po, mas naniniwala kami kay VP Sara. Ganon, di ba? Inaasahan natin na lahat po ng mga sinabina ng mga tao, personalidad, mga dokumento, ebidensya, ay isa na dyan si Madriaga. Papuntahin nyo doon si Madriaga. Isama mo na lahat doon, Ridon. Wala kaming pakialam. Salang po sa araw po na yun. So kasama po rito yung pong pagsalang kay Ramil Madriaga. Di ba? Alam na ng taong bayan yung script ninyo. Isama nyo si Ramil Madriaga, ipagmumukha ninyong may credible itong si Madriaga, tapos igigipitin si VP Sara. Ang tanong dyan, Ridon, maniniwala pa ba ang taong bayan? Sa mukha mo pa lang, hindi na kami naniniwala. Sa mukha pa ni Madriaga, hindi kami naniniwala. Paano kami maniniwala sa isang kriminal? Ano nyo naman, iangat nyo naman yung level ng witness ninyo.
gumagawa pa kayo ng witness, kriminal pa. Di ba? Nakakaano na, para bang, ganyan na ba kababaw ang inyong pagtingin sa aming taong bayan na maniniwala kami sa ganyan? Oh, Ridon, sa mukha mo pa lang, oh, yung dito mo, no, hindi nakapanipaniwala. Yung self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte, Tingnan nyo yung mukha ni Ridon, no? Stress na stress talaga. usapan ko dito kung Ridon, stress ka na, no? Kasi kung si BP Sara ang magiging presidente sa 2028, talsik ka na naman. kung ba yung detalye at laman ng kanyang pong affidavit. At tingin ko, Galit na galit ito sa mga Duterte kasi pinatalsik ito dati ni Tatay Digong eh. gusto rin pong matest no, ng ating pong mga kinatawan, miyembro po ng komite, yung kredibilidad ng Ramil Madriaga. Oh, may kredibilidad pa ba siya? Isang preso, isang kriminal? So malamang po ay Kung sa tingin ninyo, mas credible yung kriminal kaysa mga matitino na mga 18 ex-marines, ha? Eh baka ganyan, ganyan na kababaw yung utak ninyo. Ha? Ganyan po ka-weak, kababaw, kayo rin lang naman ang bumoto nito. Ay nako, ewan ko na lang. isa-isahin yung pong mga detalye ng kanyang pong affidavit. Meron pong particular focus din po sa confidential misuse no, sa araw po na ito. So, Kung mapapansin nyo, paulit-ulit sila sa mga akusasyon nila. Di ba? Kasi, yan ang paborito nila ito eh. Itong mga press briefing, mga media press interview, paborito nila ito. Ulit-ulitin nila yan yung mga kasalanan ni BP Sara para magmukhang totoo. Kahit naman hindi totoo. Kasi ika nga, sabi nila, kung paulit-ulit silang magsabi ng media, yung mga isipan ng taong bayan, binibrainwash nila na magmukhang totoo. O tayo naman dito sa Donmar TV, ulit-ulitin rin nating sasabihin na itong mga akusasyon nila, wala itong basihan. Wala kang kayong mga sapat na ebidensya, di ba? Kasi pamumulitika lahat ng mga ginagawa ninyo. Kasi takot kayong maging presidente si BP Sara. sasalang po yung Commission on Audit Officer na bumuo ng report. Instead na tumulong kayo sa taong bayan, mapababa yung presyo ng gasolina, ang inatupag ninyo si BP Sara, impeachment? Mga gago kayo? Relating to the misuse of confidential funds. Pag-usapan po dyan yung ano ho ba yung naging paglabag. Hindi, wag mo nang ibanggitin 'yan kasi alam na namin anong mangyayari sa April 14. Yung pagmumukha na naman yung pagmumukha mo naman ang makikita namin. Sa Department of Education, sa Office of Alam mo sa totoo lang Ridon, yung mukha mo nakakaumay na. the Vice President, yung pong paggamit ng confidential funds. Particularly halimbawa, yung pong paggamit dito sa mga non-confidential expenses katulad po ng team building. May sasalang din po yung PSA, yung Philippine Statistics Authority Representative, kung saan may tatanong ho sila kung umiiral ba, totoong tao ba si Mary Grace Piatos at ang iba pa. Di ba? Yan na naman sila sa Mary Grace Piatos na yan eh. Hanggang ngayon hindi sila makamove on dyan eh. Alam mo Ridon, sasagutin yan ni BP Sara sa Senado, hindi sa inyo dyan. Okay? Para mas lalo kayong mainis. Tingnan mo yung mukha mo, inis na oh. Mga nakatanggap supposedly ng confidential funds. No? Paulit-ulit sila dyan sa confidential funds. Ang nag-invento dyan sa issue ng confidential funds, si ano rin, yung convicted rin na si Castro. Si Castro. Maisasalang din po yung kinatawan po ng Kongreso na bahagi po ng House Committee. Gaya ko, sabi ko sa inyo, taong bayan ha, ako na mismo ang magsabi ha, itong congressman ito, wag nyo na itong iboto. Kasi ganyan po ang mangyayari sa kanya, panggulo sa mundo ng politika. Kaya wag niyo na lang itong iboto ha. Tingnan nyo si Abante, tumahimik na. Si Kimbo, natalo na. Sino yung isa? Yung artista na congressman? Yung feeling pogi. Natalo na rin. Kalimutan ko lang yung pangalan eh. Para syempre ma-expedite din po yung proceedings dahil naipakita ho doon sa pagdinig noong nakaraang 19th Congress yung po mga aktual na detalye nung po maling paggamit ng confidential funds at iba pa hong mga usapin na kinakaharap po ng pangalawang Pangulo. So halimbawa, yung pong pamimigay ng mga envelopes para sa head of procuring entity at iba pang mga official po ng Department of Education ay mapag-usapan po ito. Particularly, testimony po ni former Department of Education Undersecretary Gloria Mercado. So, yan yung sa aspeto ng confidential funds. So hopefully, by Tuesday, nakuha na rin po namin lahat ng iba pang mga nasa pina ng mga dokumento. Partikular, yung pong mga salin ng ating pong pangalawang Pangulo from 2007 to 2020. Diba?
salin ni VP Sara, kahit yung mayor pa siya, sinali nila. Anong tawag mo dun? Halatang halata na nag-invento sila ng kasalanan. O maghahanap pa lang sila ng kasalanan. 24, wala po sa ombudsman. Lahat po Ridon, wag kami Ridon kasi alam namin yung kalakaran ninyo dyan. Ha? Wag kami. Matalino ang mga DDS. ng tax documents, including income tax returns, ng ating pong pangalawang pangulo. Parang yung explanation niya parang mukhang totoo. Alam mo Ridon, wala nang naniniwala sa'yo Ridon. Ang naniniwala na lang sa'yo yung dilawan at mga bobong loyalista. Ng kanyang pong asawa. At ang nakakainis pa nito, itong mga bobong loyalista, alam nilang mali, pero pinapaniwalaan pa rin nila. Si Alvin Oman Scarpio at ng kanila pong mga kumpanya na nakalista sa kanila pong sa kanya pong 2024 SALN, no? Inaasahan din ho natin na makukuha po natin yung mga lahat ng corporate and financial documents ng lahat ng kanilang mga kumpanya. Na nakalagay po sa kanila po sa kanya pong 2024 SALN. So, Alam nyo no, yung media dyan na nakatutok sa kanya, parang sinabi ng mga media, boring. Paulit-ulit, boring. pagka merong sapat na panahon, hopefully lahat po naman na imbitahan ay maisalang. Pero kung hindi sila Oh, imbitahin nyo na lahat, no? Maghanda kayo ng lechon. Oh, maganda kayo ng lechon, magpagkain dyan. Imbitahin nyo na lahat para lang ma-impeach ninyo si VP Sara. Maghanda-handa kayo lahat. Gawin na ninyo ang lahat-lahat. maisalang sa darating pong Martes, isasalang po sila sa mga susunod pa pong mga pagdinig. Isasalang talaga, ha? Parang competition, isasalang. Dito, marami po din nabanggit ng mga maaaring testigo. Napakinggan na namin at napanood kay Ramil Madriaga. Did I get it right na sa order of appearance, uunahin si Madriaga? Yung mukha talaga ni Ridon, no? Kontrabida. Kontrabida talaga yung mukha nito. Mas malamang po mauna po si Mr. Madiaga doon po sa pagsasalang po ng komite only because Halata kasi, yung pagpunta ni Madriaga ngayong April 14, talagang obvious na grandstanding tapos gimmick nila. Oh, totoo. Ano ito? Magiging trending na naman ito, no? Tapos sasabihin na naman ng taong bayan, yan ba ang ano ninyo? Weakness ninyo? Hindi naman yan kapanipaniwala. Desperate move nga ang gagawin nila dito kahit alam nila na walang kredibilidad. Still, ipapatawag nila parang ganyan palang ginawa ni VP Sara. Kasi kung ano, expect ko na yan. Ang daming akusasyon yan ni Madriaga pagdating dyan. Nakakatawa yan. Makikita nyo yan sa mata, sa mukha, yung body language ng Madriaga na yan. Makikita nyo yan na sinungaling yan. Halata yan. yung pong order ng court no, na pumayag po na magpakita po siya sa amin pong komite ay meron pong time schedule. No? So, ang order po sa kanya ay magpakita sa amin pong komite from 8 a.m. to 5 p.m. No? So, we would want to respect also the mandate of that court. No? So, hopefully before 5 p.m. Natapos na po yung mayor na bahagi ng testimonya po ni Mr. Madriaga. Nalala ko po nung nag-appear dito yung abogado ni Ginoong Madriaga, may patunay dun sa kanyang mga salaysay tungkol sa partisipasyon niya as a bagman. Yung daw cellphone na nasa kustodiya ng korte. Yun po ba'y sinabi na rin ng House Committee on Justice? At the moment, hindi pa ho ito nasabina. Pero ang totoo naman ho, it doesn't have to be subpoenaed during our proceedings. No? Kasi syempre, ang mas mahalaga po muna yung pong katotohanan ng kanyang affidavits. No? So, I think Di ba? Sinabi na nila katotohanan ng kanilang affidavit. Ganyan sila kabayas. Naniniwala na sila kaagad na itong affidavit ni Madriaga ay totoo. Di ba? Instead, na itong si Madriaga, imbestigahan ninyo kung totoo ba o hindi ang kanyang affidavit. Lumabas rin sa kanyang bibig na para sa kanila, totoo na ang affidavit ni Madriaga. So, ano pa ba ang aasahan natin dyan sa April 14? So, madalit sabi, kung hindi pupunta si VP Sara dyan sa April 14, edi you cannot blame her. You cannot blame VP Sara kasi alam na ni VP Sara na bias kayo. Di ba? kung